But can you actually love God and not love the country? At saka ang pagkampi po ngayon na Pas Joby, ayon sa kulay, ayon sa partido, hindi na talaga kung ano yung totoo. If the system of our government na ganun pa rin ang kalakaran, I think it's very hard to change our nation. Ako, as a nation, we continue to wrestle with many challenges. Rising costs of living, political tensions, moral confusion, and growing division among people. Yet, every June 12, we celebrate our freedom as a nation. But here's a question worth asking. Malaya na nga ba talaga tayo? Beyond our independence from foreign rule, are we truly free from fear, corruption, selfishness, and hopelessness? And as Christians, what does it mean to love our country without losing sight of our greater citizenship in God's kingdom? This is Just Jovi, a podcast where every story matters, every season has purpose, and every truth is viewed through the lens of Scripture. This is a safe space to speak freely, but it's also a sacred space where our stories meet God's Word, our perspectives are realigned with His truth, and our plans learn to surrender to His purpose. In celebration of Philippine Independence Day, we're having a real conversation about Diyos at Bayan. No pulpit, no platform, just people having an honest conversation. Welcome to Just Jovi. And joining me today are two men of God who faithfully served both church and community. From JIL Singapore, Pastor Edgar Robles, and from JIL Iloilo, Pastor Stanley Flores. Hello po mga Pas. Hello po. Kamusta po? Good day po. Good day po. So before we talk about loving our country, let us first be honest po, no, where our country is now. Kasi we started in KKB. Kayo po, Pas, anong year kayo nag-start na KKB? Ilang taon po kayo noon? Like many years ago, diba? 15, Kumbaga parang 16 years old. I remember parang mga rallies from the Yes, start, yes. diba? Parang na-experience natin. Marami na tayong pinagdaanan in terms of fighting for our country. So, thinking back nung first tayong, parang feeling ko kasi ang dami nang nagbago. From the time na nag-start ka na meron, syempre parang before nung nag-start tayo na fighting for our country, like yung mga rallies, or parang anti-pornographies, mga ganyan. From then to now, ano na yung parang naging different or parang nagbago? Parang feeling ko ang dami nang nagbago. From the time na nag-start tayo fighting for our country to now, na we're still fighting for our country. Sige, Pas. For me po, Pastor Jovi, ang nakikita natin that it got worse. It really got worse rapidly, quickly. Kasi po, naalala ko mga NBN-CTE deal, controversy, meron po maraming corruption cases in the past. Para po bang ang liit noon compared ngayon. Ngayon, ano na, talagang kitang-kita ng taong bayan. Very, very obvious, especially with the Meleta scandal. Nakikita ng taong bayan na sobra-sobra na talaga. Iba na. Ngayon, noon naririnig natin 2%, 3%. Ngayon, 20%. Saka parang dati parang patago. Patago, Ngayon yun. parang... Medyo may hiya pa. May nahihiya pa ng konti. Kahit konti. Ngayon, iba na. Wala na. no? Iba na talaga. Iba na yung Sobra-sobra na po talaga. Kayo po, Pastor. Yeah, I agree with Pas Stanley na talagang ang laki na po ng ipinagbago and mas lumala. And especially with the people in the government na dati medyo makikita mo pa yung pangingimi at medyo hiya. Ngayon, mismong sa matataas na institusyon ng gobyerno, hindi na po nahihiyang i-bend ang law Tama. Well, malungkot ito pero yeah. isa ito sa mga worst na senaryo na nakikita natin Dati pinaglalaban natin ang katotohanan, katarungan, katwiran. And many people are joining us at talagang very passionate. Ngayon dahil sa mga nangyayari,
hindi na rin maintindihan ng mga tao. Nasaan na ba tayo asaan na talaga ang totoong totoo? Parang ang hirap ng parang totoo bang nangyayari to? Yes, Parang gano'n. absolutely. May gano'n. Sana panaginip lang no? Panaginip lang na hindi siya nangyayari Yeah. talaga. So given that na yun yung sitwasyon po ng Philippines, where do we draw hope? Na parang, di ba, parang feeling ko parang ako, kasi since tayo magkakasama po tayo sa KKB nagsimula, tapos parang ang tagal-tagal na nating lumalaban, parang more than 10 years, 'di ba? Like parang tapos things are getting worse. Like parang meron pa ba tayong aasahan na parang mababago pa ba 'to? Aside from the Word of God, which is the most important, na huhugutan natin ng pag-asa, Pastor Jovi, every time I see my children, I see your children, children po ni Pastor Egay, when I look at their face, doon po ako humuhugot ng pag-asa. Nakakaiyak naman yun. Hindi, totoo po. Totoo, Whenever Tino. I look at them, para bang I'm praying na if it's not in our generation that this nation will be changed, sana sa kanila. Sana values will change, priorities will change, the culture will change, and then, of course, ang systemic corruption sa Philippines will change, and I hope they will make a better stand and better opportunity kasi nga they are learning from what is happening right now. Yeah, kasi parang pag isipin mo, 'di ba? Parang pag naiisip mo yung society or culture na Yes. lalakihan nila, tapos Yes. nakita mo parang ganito kagulo yung Yes. mundo. Parang parang natatakot ka for them, 'di ba? Kaya talagang tama po, Pas Jovi. Talagang tayo, batang nagsimula, lalo ka na, you grow up with this Yes. fight. Literally, you were born. Literal na dito ka pinanganak sa paninindigan at Yes. laban na ito. I recall Pastor Jovi, tayo nung sa KKB days, yung talagang edad natin nung 5 years, kasi medyo bata pa rin tayo. pa But din. isa sa motivation natin that time, pag nagkapamilya ako, nagkaanak, lumalaban tayo noon para mabigyan ng magandang bukas at magandang Pilipinas sana yung ating mga magiging anak, magiging pamilya. But sadly talagang naging worse, pero hinuhugutan pa rin natin ng lakas. May Diyos na tapat. Yes. Na tapat Amen. noon hanggang ngayon na hindi tayo kinakalimutan. At Pastor Jovi, meron pa rin naman, hindi naman nauubos totoo. ng mga right-thinking Filipinos. Mga kabataan na Meron bunga pa pa rin din. ng ating Kristiyanong kabataan para sa bayan na nagpapatuloy, naninindigan para sa tama, para sa kabutihan, para sa ipinaglalaban natin sa And Diyos yes, at bayan. tama. And that goes to my next question. Kasi, syempre, I think a lot of Filipinos din naman would say na mahal nila yung bansa. Mahal nila yung bansa. But the question is, what actually prevents? Kasi I think wala namang Pilipino yung magsasabi na ayoko tamang maging maayos yung Yes. Pilipinas. Ayoko maging, 'di ba, yung parang ganun. Pero like sa dami ng nagmamahal sa bansa, sa ating bansa, and I think a lot of Filipinos do and would say na mahal nila yung bansa. Pero ano yung siguro nagpe-prevent for us to really experience na talagang maging maayos ang Pilipinas? Ano yung pinaka-challenge natin as siguro individually or as a whole, as a nation, or bilang Pilipino? Ano yung parang pinaka-challenge na kailangan may ma-break, kailangan anong change? What do we need, kumbaga, para ma-experience natin yung Philippines na we all wanted? Ako po, Pastor Joey, I was given the opportunity to work in the Senate and also in the Philippine Congress. When I look at the horizon and the whole po, nakikita ko na sa church may mga pagkukulang, sa communities may pagkukulang, pero for me, it's really the systemic corruption na sa sobra-sobra. Kasi po, lahat na ginawa natin, in our end, ginawa na natin. But itong systemic corruption, it runs from the top going down. At kung ang system po ay ganun pa rin, ay hindi talaga mababago at mahihirapan talaga ang Pilipinas. Meron nga akong thinking minsan na talagang kung maging presidente ka ng Pilipinas, you're willing to die for it. Parang ganun kasi talaga kung, Dapat kung if you, kasi you will break things talaga. So, we all know And marami kang kakaawayan din. Opo, diba? yun. Marami kang kalaban. Marami ka din Oo. kalaban. So, yun po. Ang sa tingin ko talaga na, of course, we do all the other things. Pero, if the system of our government na ganun pa din ang kalakaran, I think it's very hard to change our nation at this particular time.
Kay Pastor Edgar. That's right. At saka talagang kung titingnan natin, marami kasi talaga nang lumalayo sa talagang pinakapuso ng katotohanan Na sa panahon natin ngayon, kanya-kanya na silang katotohanan Yun ang mahirap. Yes. Kasi di ba, totoo yan. Tama ako, tama. Yes. Lahat tayo, tama. I mean, hindi na ginagalang. Sariling propaganda. Exactly. May sarili ding interest. Opo, yung personal And yung interest. interest mo, parang yung truth na gusto mong paniwalaan, nakabase doon sa prejudice mo, yung Totoo. interest mo. At saka ang pagkampi po ngayon na Pas Joby, ayon sa kulay, ayon sa partido, hindi na talaga kung ano yung totoo for the good of the nation and the greater good of the people. Saka dapat hindi yung personality. Opo, yun. I think naging ano natin yun, no? Parang, even for example, like, di ba, parang Cory Marcos Yes, dati, yes. yung mga ganon, para bang pagka you're not with someone, you're with the other one. Or pag when you're with the other one, you're with the other one. Parang hindi ba pwedeng, teka lang, I'm not either both. I mean, I'm just like, I want Correct, the good Philippines, parang ganon. Bilang Kristiyano, hindi tayo sa kulay, sa partido, sa kampo. Yes. Ang kampong tinatayuan po natin, kampo ng Diyos Yeah. Totoo po, yes. Na kung ano man ang partido, ano man ang kulay, pero ang isinusulong, align sa talagang agenda ng Diyos at makabubuti para sa bayan. Doon kasi tayo Kaya akala Yes, namamangka yes, ka kayo sa yes. dalawang kilog. No. I think ang ganda din kasi like di ba tayo bilang JIL kasi tayo parang from the very beginning in-establish na ni Brother Eddie sa atin na tinuruan tayo talaga sa church na mahalin ang bansa. And I think for Christians, kasi of course, hanggang ngayon, for some reason, parang laging meron pa din na, hindi, dapat sa church lang, Kristiyano ka. But can you actually love God and not love the country? I think it's a contradiction, no? Kasi po, if you look at it from the biblical perspective talaga, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. But there is 1 John 3:16. Nakasulat naman doon na you should lay your life for your brothers. So in other words, hindi pwedeng love God para walang love neighbor. So when you love your neighbor, that includes your Yun pala country. yun. Oh, yun. Yun din yun. So, No? Namimiss siguro nung marami. Yes. Na parang parte ng pagmamahal natin sa Lord, yung pagmamahal din sa iba. Kaya nga po hindi aksidente. Imagine, no, Kristiyanong kabataan para sa bayan. Ang ating famously, we are known for Diyos at bayan. Yun po, it's always na tayo, and of course, I believe maraming Filipino ganyan din, katulad natin na nagmamahal sa Diyos at sa bayan. At saka pas talagang tama Una talaga yung pagmamahal sa Diyos. Nung tinanong si Jesus, what's the greatest commandment? Love God above all. May sinunod siya And the second is like it. Ang ikalaway, katulad din ito, which is love your neighbor as yourself. So talaga pong kaakibat, mahirap pong sabihin mong Kristiyano ka, sa Diyos lang ako nagmamahal, wala kang pakialam sa nangyayari sa bansa, wala kang nangyayari kung ano man ang gawin nila na taliwas na sa salita ng Diyos at di ka namumove, mahirap po. In fact, tayo po ay inutusan to pray for those who are in authority. Yes. Totoo din. Kaya, At saka kasi parang, like for example, syempre we love God. Tapos, syempre pagka yung bansa natin, parang nabubuhay ng makasalanan. Kahit na Kristiyano ka, affected ka dun sa sa kung ano man ang nangyayari sa bansa. So like for example, tayo, 'di ba, we fight against tayo ng mga ungodly bills like yung mga same-sex marriage, abortion, divorce, ganyan. So parang tayo bilang Kristiyano ba, papaano ba natin, practically po siguro, sa mga nanonood sa atin or nakikinig sa atin, bilang Kristiyano, how can we really participate or how can we really show na mahal talaga, bukod sa pagboto, syempre, karapatan natin at obligasyon natin yun, bukod sa pagboto, ano yung practical things bilang Kristiyano na pwede nating ipakita or gawin na talagang sabihin natin na mahal natin yung bansa. Kasi pwede naman kasing manood na lang diba? Like parang, okay. Mas convenient na At siya. saka parang malungkot ka, okay, nalungkot ka, o tapos mag-celebrate ka kung may maganda. For example, tulad yan, yung parang may nananalo para sila Alex Ayala, parang ganyan, di ba? Or kung si Manny Pacquiao man lumaban before, parang, as Filipinos, we're celebrating, ganyan. Pero parang on a regular basis, bilang Kristiyano, how can we really show or
or practically, paano ba tayo mabubuhay ng talagang mahal natin ng bansa? Siguro yung precedence muna na we are in a democracy. Kasi yung problema minsan ng ibang Kristiyano, when they look at the Bible, yung culture nung panahon na yun, na hindi nga nag-speak on particular matters kasi they were not under democracy. So you cannot speak against the Roman Empire. You cannot speak about You will die. You will die. You will die. So you are in a democracy. So naalala ko pa Sega yung Proverbs 31 that you should speak for those who cannot speak for themselves. So when you see injustice, you should speak. But equally important is living out the teaching of the Lord Jesus Christ. So you speak, that's part of democracy, and the Bible teaches us that. But at the same time, hindi ka yung speak ka lang ng speak, pero hindi mo ba pinamumuhay yung teaching ng ating Panginoong Jesucristo. So you are the light of the world, you shine, you do what needs to be done, you help people, you do everything that the Bible tells you to do to help your neighbor and to make the society better for the glory of the living God. Ganun po. Parang hindi po ba na close ang mind natin. Kaya minsan nga po, pati area of public service, Christians do not go for it because they think na... They think, yes. Actually, parang tabu yun before Yes, Parang ngayon lang tayo talaga parang You gotta hindi. break Parang somewhere. dapat na i-break na natin yun. Tama. Yes. Well, That's right. Pastor Jovi, bilang isang nagpapastor sa labas ng Pilipinas, Yes, yun po? din, no? Especially, Singapore, or even other countries. Sa iba't iba pang mga bansa, ang isang ginagawa natin, parang bahagi ng ating pagpapakita ng pagmamahal sa bayan, we really educate our people sa ano na mga nangyayari na kalagayan ng bansa natin. Even over the pulpit, we tell them, hindi lang basta manalangin, kundi talagang gawin yung mga practical na bagay. Halimbawa, sa pagtatrabaho, gawin ng matapat, gawin ng maayos. Even yung personal mong work, Yes po. no? Tama. Kasi being light and salt Pag nakakita yon ng mga nakapaligid sa atin, malaking impact din po Oh, ito pala yung mga Pilipino, et cetera, nagtutulungan, nagdadamayan. So, in so many ways na, even kasi yung ating eye care, Pastor Joby, nasa international din po yan Yes. So, yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, we help them. Bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa bayan. Tama. At bilang estudyante, Pas, anong masasabi niyo? Siyempre, for sure, ang daming nakikinig sa atin, mga students na nag-aaral pa lang. And people would say, parang bilang ako student, parang estudyante lang ako Ano naman ang, parang magiging contribution ko dyan. Parang Yeah. ganun. Actually, if you study our history, Del Pilar, Jose Rizal, lahat po sila, some of them were in their teens then when they were involved in the nation building and 25 years old to lower than that. So in other words, mga kabataan, they are talaga nakikita na observe nila what is happening to the nation. And actually, the patriotism doon pinapanganak Do you think our youth has that, yung patriotism ngayon? Kasi parang, di ba, ako kasi parang feeling ko, parang that time nung college ako, ganyan, talagang, for some reason, very evident yung patriotism. I don't know now, like, sa mga nakakasalamuha po ninyo, parang, can we say na may pakialam sila? Or parang, hindi, gusto ko lang matapos ang school ko, tapos maging ibang bansa na ako, parang ganon. Parang ganon yung mga common conception ngayon Opo. What do Well, you actually, observing from what is going on sa social media na lang kasi halos mga kabataan to, mga estudyante, I think very connected pa rin sila sa pagmamahal sa bayan na yung comments nila, talagang iba nang gagalaite. Bagamat kailangan ng gabay kasi yung iba talagang Yes. out of burst of emotion Opo, lang at syempre. galit. So sa mga estudyante at kabataan natin, una of course, mag-aral ng mabuti at huwag magpapa-impluensya sa mga maling pananaw at ideolohiya na alamin natin, talaga bang para sa bansa ang isinusulong nito sa Tama. kaibubuti ba ng lahat? Tama. Kasi, ang problema, hindi yung walang alam. Yes po. Ang problema yung ang daming information. Yun. So as a Christian, how do you filter that? Yun po. Na ano ba dapat yung papaniwalaan ko sa hindi ko dapat papaniwalaan? Ano yung dapat ipaglaban ko ng all out sa dapat para teka lang, parang ano muna ako. No. When it is subversive, it is rebellion na talagang out of the question na yan, hindi na yan na sasamahan. And of course, kailangan po talaga ng education as Pastor Egay said. Kailangan pong maging wise and discerning, proper research, and hindi lang na dahil
pamilya ko ganito, dito kami naniniwala, okay, ganun yan na Tama, talaga. yes. So ano Oo talaga, nga. kahit po whatever group we think we are nagpapanik or bias tayo, kailangan po talaga ng proper research and of course, antayin din kasi things develop eh. I mean, sometimes things na ganito na pero Ay, una muna panood, hindi pwedeng ganyan muna kasi mayroon pang ganito. Ang dami pong propaganda kasi ngayon and as we have all heard naman, some propagandas are well-funded. totoo So din. minsan sila ang naririnig, hindi naririnig yung iba dahil nga po lumalabas. Of course, we respect our media and of course social media at the same time. Pero everyone is entitled to their opinion but you should be wise and discerning talaga sa lumalabas, nakikita at nababasa. Correct. At sa nabanggit mo talagang ang daming black propaganda. Ngayon talaga, Pas Joby, malilito kayo sa dami ng boses, sa dami ng pananaw. So bilang mga Kristiyano, lalo yung mga Kristiyanong kabataan natin, ang pinakabasihan talaga natin, of course, salita ng Diyos, the Bible. Yes. And whatever is going on sa bansa po natin, legal, usapin, sa Senado man, saan man, wag po natin kakalimutan, meron tayong konstitusyon na dapat na Totoo iginagalang. din, yes. Na siyang parang tumata yung pinaka-Biblia ng bansa. So the Bible and then the Constitution. Totoo. The rule of law must still be upheld. Na hindi porke mas maraming sumasay dito, mas maingay itong Or mukhang mas propaganda mabait nito. to. Mukhang mas Ayun, mabait, oo. mukhang mas okay itong black propaganda na ito. Doon na tayo, no. Susuriin talaga natin. Biblia, konstitusyon natin, tama ba yung due process? Due process, totoo din, So talagang maging maingat po Tama talaga. din. Opo. Ito, feeling ko parang napaka-importante itong tanong na to. So, kanina nabanggit nyo pa na, syempre, hindi porket yun yung stand ng pamilya mo, yun na yung stand mo, kailangan mapanuri ka, ganyan. So, question is, how do you protect the peace sa family or even sa church, sa mga kapwa mo Kristiyano, even yung, syempre, kapwa mo Kristiyano, kasi iba-iba pa din yung stand. How do you protect na yung peace among all of you, na parang kuwari sa pamilya magkaiba kayo ng stand or sa church magkaiba kayo ng stand. Siyempre, meron din tayong parang, may tawag yung regional, di ba? Yung Opo. dito sa region namin, ganito. Ganito. May napanood kasi akong isang pastor na nagsabi na parang, pwedeng yung totoo sa'yo, hindi totoo sa akin, kasi sa inyo, ganito yung ginawa, sa amin, hindi, parang ganon. So, posible yun. So, how do we protect yung pagiging Kristiyano natin? Na exemplify, syempre, of course, may fruit of the Holy Spirit, diba? Pero paano natin practically ipoprotect yung peace natin sa loob ng pamilya natin o sa loob ng church or with other Christians and other people with the different opinion na meron tayo? I think yung sa akin yung naisip ko talaga lagi with regards to family and even churches and communities. If I push my agenda, will this be beneficial for the family, for the community, for the church? Kasi po minsan, we are too passionate to push our own beliefs and ang pananaw natin na hindi natin tinitingnan that it could break relationship. Yes. Parang ang ganito po, we have different politics and opinions, but at the end of the day, we deeply care for one another. Yes. Yun yung priority pa rin. So, Dapat yun pa rin yung core. yun pa rin, no? Yes. Para bang, alam naman natin, ang dami ng magkaibigan, naghiwalay. Yes, yun nga. Ang daming Kahit unfriend. pamilya. Pamilya. Unfriend, ganyan. Pwede na black Sana pa, kahit sorry. black pa, diba? Paano Lagi ko ka- sinasabi that we have different politics, but we still deeply care for one another. Dapat, yun yung priority. Kasi Correct. the greatest commandment, sinabi mo Yes. Love pa rin Yun pa rin yung priority ng lahat. And then, healthy discussion. Healthy discussion, but walang away. Walang... You agree to disagree. You Oo, can agree yeah, to disagree. that's it. Kaya lang kasi may mga tao na nagsasabi na parang if you like the other one, it's moral, kumbaga it's your moral value, so dapat hindi na ako makipagkaibigan sa'yo kasi iba yung moral values mo. How do you take that? Paano po yun? Well, yun nga, katulad po na binabanggit niyo, Pastora, no? We can agree to disagree. Kasi talagang hindi pwedeng sa lahat ng pagkakataon, parehas kayo ng channel, parehas kayo ng opinion, magkaiba man kayo ng pananaw, pwede pa rin namang manatili ang paggagalangan at respeto at pagiging mahinahon. Diyan ka? Okay. Dito ako? Pero may mga hindi pwede kasi talagang ikompromiso pagka absolute truth of the word of the Lord. Ibang usapan na, non-negotiables. Yes, totoo.
let's still remain respectful. Yes, Especially that's right. bilang Kristiyano. Oo, no? respectful. Parang nawawala kasi Wala yung, na yun eh. yung prutas ng banal na spirito. Pagka masyado ng mataas ang emosyon. Pero labeling, labeling. yes. Avoid natin yung labeling po kasi Labeling. kasi parang tingin natin kaaway na kaagad. Totoo. Saka parang, yun nga yung kasi ina-anchor mo, yung pagmamahal mo sa bansa sa pagmamahal mo sa Lord. Yes. So, totoo din naman, we hate the sins Yes, and all that. yes. Pero parang, to say na mahal mo yung bansa mo and then makikipag-away ka sa iba Yes. just because meron kang, dahil ito yung alam mong totoo at tama. Tama. Parang dinidisagree na din nun yung values mo bilang Kristiyano. Kasi minsan ang tanong na sa kabila kung nag-aaway na, is he still a Christian? Totoo. Kristiyano pa ba siya? I really don't like politics. As in, nakaka-depress. It's depressing.